Magandang araw sa lahat. Ako po si Binibining Marcelino mula sa BSED Filipino 3C. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang sabayang pagbigkas. May ideya ba sila kung ano ito? Wala? Kung gayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang sabayang pagbigkas. Handa na po ba silang matuto? Kung gayon ay simulan na po natin. Ang sabayang pagbigkas ay isang masining na pagpapakahulugan o interpretasyon sa anumang anyo ng panitikan sa pamamagitan ng sabayang pagbasa ng malakas ng isang koro o pangkat. Ayon kay Andrade noong 1993, ang sabayang pagbigkas ay ang pagsasanip-sanip ng mga iba't ibang uri ng tinig ayon sa wasto nilang tunog, himig, puwersa at lakas na siyang nagbibigay kariktan. Ang sabayang pagbigkas ay kadalasang binubuo ng maraming tao. Maituturing na ideal na bilang ang 25 mambibigkas para sa pagtatanghal ng isang sabayang pagbigkas. May mga uri tayo ng sabayang pagbigkas. Una ay ang payag. Ito ay isang simpleng pagtatanghal ng sabayang pagbigkas na maaaring binabasa lamang ang piyesa. Limitado lamang ang mga kilos o galaw, ngunit maaaring gumamit ng tape, tunog o musika. Higit na binibigyang pansin o diin ay ang tinig ng mga mambibigkas na may tuon sa lakas, linaw at indayog na pagbigkas. Ang pangalawa ay ang walang kilos. Sa uring ito, kailangang saulado ng mga mambibigkas ang piyesa. Walang anumang kilos o galaw mula sa mga mambibigkas, ngunit ito higit na nagbibigay diin, tuon at pahalaga sa paggamit ng wastong tinig at ekspresyon ng mukha. At ang panghuli ay ang madula o madulaang sabayang pagbigkas o ang tula-dula. Ito ay isang panteatrong pagtatanghal. May mga korong binibigkas ng sabay-sabay at sila rin ang mga tauhang gumaganap sa pagtatanghal. May mga soloist na bumibigkas, maaaring maglagay ng mga dialogo at choreography. May angkop na kasuotan, tunog, musika, awit, sayaw, bagi-ilaw, props at iba pa. Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga hakbang sa pagsasagwa o pagtuturo ng sabayang pagbigkas. So una ay pumili ng piyesa. Isa ang piyesang pipiliin ay nararapat lamang na maging angkop sa okasyon o pagdiriwang. Kailangan ding maisaalang-alang ang uri ng manonood at pagpili ng piyesa. Ang pipiliing piyesa ay dapat na maging angkop sa edad, interes at karanasan ng mga manonood. Piliin din ang piyesa na may uring pagkamaitanghal, madula, mapagkahulugan, mapanghamon, madamdamin at maaksyon. Ang pangalawa ay ang pagbuo ng script. Ang script na gagamitin ay nahati sa dalawang uri, ang tradisyonal o dekahon at ang makabago, malaya o ang freehand. Ang tradisyonal o dekahon ay isang uri ng script na inihahanay at hinahati sa 4 na kolum ang mga sumusunod. Una, ito ang pangkat, tinig. Pangalawa, ang linya, talutot o dialogo. Ang pangatlo naman ay ang interpretasyon, kilos, choreography, blocking at ang pang-apat ay ang props, costume, pag-iilaw at ang musika. So, ang makabago, malaya o freehand naman ay isang uri ng script na mismong ang piyesa na ang ginagamit na script at hindi na kailangan pang bumuo ng isang bago o bukod na script. Ang paglalagay ng mga pananda, simbolo at mga sagisag ay mismong sa mga salita o talutot ng tula o mismong sa sipi ng piyesa na inilalagay. Ang paglalagay ng bilog o pagbibilog sa mga salita ay maaring ipakahulugan na bibigkasin ang mga ito ng malakas. Ang pagkurbang guhit sa ilalim ng salita ay maaring ipakahulugan na bibigkasin ito ng mabagal o mahina at iba pa. Ang pangatlo naman ay ang pagpili ng mga kalahok.
Makatutulong ng malaki ang pagtatagda ng isang audisyon para sa mga mambibigkas. Bawat isang mag-audition ay kinakailangang sauladon na ang pyesa at napag-aralan na dapat nila ang wastong bigkas at damdaming angkop para sa pagbigkas nito bago pa sumapit ang itinagdang araw ng audition. Kinakailangang piliin lamang ang mga mambibigkas na may buo at malakas na tinig, may malinaw na paraan ng pagbigkas sa bawat salita, may magandang tikas at tindig, at mahusay maglapat ng angkop na damdamin sa tinig at ekspresyon ng mukha. Huwag nating kalilimutang nakasalalay sa malakas na tinig at malinaw na bigkas ng mga salita ng koro o mambibigkas ang isang mahusay na sabayang pagbigkas. Ang pang-apat naman ay ang orientasyong pangnilalaman ng piyesa. Matapos mapili ang mga mambibigkas, kinakailangang magkaroon ng pangkalahatang orientasyong pangnilalaman tungkol sa piyesang bibigkasin. Kinakailangang ipaunawa sa mga mambibigkas ang nilalaman ng piyesa at ang mga elementong pampanitika nito, gaya ng persona ng tula, kahulugan ng mga malalalim na salita, implikasyon ng pamagat ng piyesa, intensyon o layunin ng may akda, simbolismo, pahiwatig, talinghaga, at mga tayutay na napapaloob sa piyesa, kaisipan at mensaheng napapaloob sa bawat taluturan o saknungan o talata at kabuuan ng piyesa. Ang panglima naman ay ito ay mapanuring pagbigkas sa bawat salita. Dito kinakailangang ituro ang wastong bigkas sa bawat salita. Mahalagang maisaalang-alang ang wastong bigkas sa pagtuturo ng sabayang pagbigkas. Mahalagang matutuhan ng mga mambibigkas kung bakit may mga salitang dapat bigkasin ng mahina, mabilis, mabagal, malakas at maraksa o maimpit. Ang malinaw at matataas na pagbibitaw ng linya o pantik ng bawat salita at pagbigkas ng may wastong diin, tono, haba at antala ay nasasakop ng mga tuntunin sa wastong pagbigkas. Ang pang-anim naman ay ang pagsasagawa ng pagsasanay o palihan sa pag-arte o pagganap. Ang isang madulang sabayang pagbigkas ay nagtatanghal ng mga madudulang eksena at nagtatampok ng mga tauhang may kani-kanyang karakterisasyon na humihingi ng kasanayan sa sining ng teatro o pagganap sa entablado. Ang mga mambibigkas ay nararapat dumaan sa isang masusing pagsasanay sa palihang pangteatro upang higit nilang matutuhan ang wastong paggamit ng kanilang tinig at katawan para sa pagbibigay interpretasyon sa piyesa bilang mga aktor. At ang pangpito naman, ito yung panimulang paglalapat ng kumpas at galaw. Lapatan ng wastong pagkumpas ang mga piling salita. Hindi lahat ng salita ay dapat lapatan ng kumpas. Pili lamang ang mga salitang lalapatan ng kumpas. May kumpas na ginagamitan ng isang kamay gaya ng pagbigkas ng salitang buhay, ikaw, siya, bayan at iba pa. Ang dalawang kamay ay nangangahulugan ng kasaklawan gaya ng salitang sansinukuban, santinakpan, sangkapuluan at iba pa. At ang pangwalo naman ay ito ang pagbubuo ng mga blockings, kasama ng mga kumpas at galaw upang makabuo ng isang malinaw na impresyon at pagkahulugan ay ang tinatawag na blockings. Ito ang pabago-bago ng mga formasyon at posisyon ng mga mambibigkas. Ang formasyon ay kinapapalooban ng tuwid na hanay, palihis na hanay, formasyong V at papaliktad na V, pabilog, tapatan, talikuran at iba pa. Ang posisyon naman ay kinapapalooban ng mga sumusunod gaya ng nakatayo, nakaupo, nakaluhod, nakahiga, nakadapa at iba pa. Ang pangsyam naman ay ang paglalapat ng choreography. Matapos malagyan ng mga angkop na blockings, kumpas at galaw ang piyesa, kinakailangang maituro sa mga mambibigkas ang choreography na kinapapalooban ng paglakad, pagtagbo, paggapang, paggulong, pagbuhat, pag-ikot, pagtutulakan o paghihilahan o maaari din namang pagsasayaw. Ang pangsampu naman, ito ay ang run-through o racing up to the performance level o tumakbo hanggang sa antas ng pagganap. Ito ang pagtatagda ng mga pagsasanay,
Sa simula, maaring hatiin muna ang pagsasanay sa dalawang bahagi. Ang pagsasanay sa pagbigkas na may wastong damdamin at pagsasanay sa mga kilos, galaw, choreography at blockings. Ang pagsasanay na may pinaglangkap o pinagsamang pagbigkas at choreography o blockings ay maaari nang itagda kung may kahusayan na sa pagbigkas at may pamilyaridad na sa kanilang mga kilos at formasyon ang mga mambibigkas. Ang bawat pagsasanay ay kinakailangang kakikitaan ng papataas na antas ng kasanayan at kahusayan tungo sa perpeksyon o pagkikinis o polishing. Ang panglabing-isa naman, ito ay ang technical dress, rehearsal o technical na pag-eensayo ng damit. Matapos makitaan ng kasanayan at kahusayan ng mga mambibigkas, itatagda naman ang pagsasanay na may costumes, props, musika, tunog at pag-iilaw upang makita kung akma o angkop ba at nakatutugon ba ang aspektong teknikal na naayon sa hinihingi ng piyesa. Ang panglabing-dalawa naman, ito yung pagsasagawa ng critic sa presentasyon. Ito ang isang tanging araw ng pagsasanay na magtatanghal sa harap ng mga inanyayahang piling, mga kritiko na may malawak na karanasan at kaalaman sa pagtatanghal ng sining ng sabayang pagbigkas. Malaki ang maitutulong ng mga puna at mungkahing maibibigay ng mga kritiko para sa ikagaganda ng pagtatanghal. Kailangang maisulat o matandaan ang mga nasabing puna at mungkahi upang mailangkap ito bilang mga pagbabago o revisions sa mga natitira pang tagdang araw para sa pagsasanay. Ang panglabing-tatlo naman, ito na yung pinal na pagsasanay o general rehearsal. Ito ang pinakahuli sa lahat ng mga itinagdang araw ng pagsasanay. Ang lahat ng mga dapat baguhin o kinisin ay nailangkap na sa mga nakaraang pagsasanay at ang lahat ng mga kilos, blockings at choreography ay pinal na at di nababaguhin pa dahil maaari pa itong maging sanhi ng pagkalito ng mga mambibigkas. At ang panghuli naman, ang 14, ito ay ang panghuli at paghahanda para sa pagtatanghal. Hindi lamang ang kahandaan ng isip at katawan ng mga mambibigkas ang mahalaga para sa araw ng pagtatanghal. Kinakailangan din ang pagiging listo ng bawat isa. Hindi dapat mawaglit ang mga costumes at props. Kinakailangang suot na ang costumes at may makeup na dapat bago pa man ang oras ng pagtatanghal. Ang buhok ay di dapat tumatakip sa muka ng mambibigkas. Siguraduhin nakahanda na o naka-cue na ang musika o tunog na gagamitin. At kung ito man ay naka-record sa isang CD, kinakailangang may duplicate upang kung masira man ito ay may agad na makukuhang reserba. Mahalaga ang bokalisasyon ng mga mambibigkas bago ang pagtatanghal upang maging buo at malakas ang kanilang tinig sa pagbibigkas. At yan lamang nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Naway may natutunan sila at maraming salamat sa pagkikinig.